Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 24 sa buwan sa Marso tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimientod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya samtang nagpaabot kita sa ato ang latest weather update ato sa unahon attorney, to ang front pages. Oh, Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, barangays scramble as fuel funds run dry. sa Super Balita, 15 kabalay na ugdaw sa sunog sa Tisa. Sa The Freeman, to ease traffic congestion, Mayor defends BRT lane setup. Sa Banat News, girakrakan sa kaubang pulis, suspect ni tahandayon sa ilang opisina. Sa Philippine Daily Inquirer, crisis body formed to act on fuel and food shortages. Sa The Philippine Star, Trump puts off strikes on Iran power plants. Sa Manila Bulletin, no oil crisis yet according to the palace. Ug sa Tempo, PDEA Malls cash in 7.4 million pesos. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mo pabalik ang maipadangat kaniya itong mga balita samtang magpaabot sad ta nga dunay tay mahinabig ken sa pag-asa maktan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Sinisibo. Offers
force you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntag ang mga barangay sa syudad sa Mandawi miawhag sa mga habal-habal driver nga mag-meeting aron hisgutan ang pagkolekta sa parehas nga plitihan. Kini tungod sa report nga may pasaka nagplitihan ang maong mga driver. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar kaganinang buntag sa sesyon sa konseho ang resolusyon ni Konsehal June Arcilia nga nag-awhag sa mga kapitan sa barangay sa pagmeeting sa mga habal-habal drivers aron paghisgot sa plitihan. Bato ni Arcilia nga nakadawat siya og mga reklamo hilabi na sa mga estudyante kabahin sa pagpasaka og pliti ug wala magkapareha ang presyo. Kaya ang ato manggong plitihan karon sa balhaban naglain-lain sila presyo. Ang uban mo pliti og ngay mangayo og 25, ang uban ay 30. Ang uban 35, ang uban 40. Ana di mo to ni patawag na lang tao kuan sa buhat lang tag resolusyon para sa mga barangay captains nga ila lang i-apply ngadto sa kuan sa mga barangay nila. Sila lang mo patawag sa kada barangay sa mga presidente bitaw sa habal-habal para ma-uniform gyud og pila gyud ilang sakto gyud nga plitihan. Para dili bitaw magkagubot. Kaya atong pasagdaan, magkagubot yun. Bato ni Arcilia nga nakasabot siya sa pagpasaka og plitihan, hilabi na sa grabe nga pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel. Apan matod ni ini nga kinahanglan nga uniform og magkasinabot kung pila ang angay nga ipasaka og dili mag-iyahay nga ang uban magpatuyang na. Ang pagsaka sa plitihan magdepende sa resulta sa meeting sa mga presidente sa grupo sa barangay. Kaya ang uban, mupasaka man. O, dili na bitaw magkapareha sa manliklamo ang mga pasahero. Luoy kayo, labi ng mga estudyante na to, mga trabahante, luoy kayo tanan. Ang mga barangay sa Mandawi, adunay mga grupo sa habal-habal drivers, ilabi na sa mga sudlunon nga lugar, ang mga dapit nga walay pasahiroan nga tricycle sama sa barangay Kasili ug Tawason.
Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin ang napasar nga Senate Bill 1982 labot sa suspensyon sa excise tax sa lana na paglantawan nga mapuslan sa katawhang Pilipinhon. Samtang oversight power sa Senado gipasalig nga gamiton aron mabantayan ang mga kumpanya sa lana sa nasod. Ang kasayuran nihatod ni Randy Goriot. Gipanawagan ang transparency ug pagkamabinantayon sa gobyerno sa mga kompanya sa lana nunod sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Kini aron masiguro nga direkta nga mapuslan sa mga Pinoy ang baguhay lang napasar nga Senate Bill 1982 labot sa suspensyon sa excise tax sa lana. Malaumon si Senador Bam Aquino nga moresulta kini sa pagkunhod sa presyo sa petrolyo, ilabi na sa higayon nga mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug mahimbong hingpit nga balaod. Unang-una napasa na sa Senado yung suspension ng excise tax. So kailangan mapatupad ito, makita ng taong bayan na bababa yung presyo ng diesel at gasolina sa mga gasoline stations. Tulong po ito no sa mga motorista, tulong po ito sa napakaraming Pilipino dahil alam mo natin habang tumataas ang presyo ng diesel at gasolina, posible pong tataas din yung presyo ng bilihin. Kaya itong suspension ng excise tax, mahalaga po talaga na mapatupad na. Gitataw sa senador nga mao ay iyang prioridad ang sitwasyon sa micro, small and medium enterprises ug ang transport sector. Dugang sa senador nga ang kasamtangang sitwasyon o krisis sa Middle East nagkinahanglan og dinali ang aksyon gikan sa gobyerno aron usab malikayan ang pagsira sa mga gagmayng negosyo. Nagpabilin usab gihapon ang tinguha nga kinahanglang bukas ang ekonomiya, mga tunghaan ingon man ang mga negosyo pinaagi sa tabang sa gobyerno. Kailangan po ng tulong sa ating transport workers, kailangan po ng tulong sa mga maliliit na negosyo dahil karamihan po ng Pilipino dito po nagtatrabaho. Huwag natin payagang magsara yung mga micro, small and medium enterprise natin sa dinami-daming ayuda na ating pong napondohan for 2026. Ngayon po yung panahon na i-ready na po yan, handa na po yan para masigurado natin na walang negosyong magsasara. Nasayran formal nang giaprobahan ang Senate Bill number 1982 ug mao'y ipadala alang sa perma sa presidente. No? Iba po ito sa pandemya, no? Iba po yung nangyayari ngayon sa nangyari noon sa pandemya. Pero yung mahalaga, panatiliin po natin bukas ang mga negosyo, bukas ang mga eskwelahan at handa, responsive and effective ang gobyerno pagdating sa tulong na hinahanap ng taong bayan. Gihatagan og gahom ang presidente sa pagsuspenso o minusan ang excise tax kung ang average sa presyo sa Dubai crude oil moabot og mula pa sa $80 matag baril sud sa usa ka buwan. Randy Gorion, CCTN News. Sa laing bahin, hinabang alang sa mga apektadong driver tungod sa grabing kamahal sa produktong petrolyo, giproseso pa sa Cebu City Government. Samtang wa pay gasolinahan ug ubang tindahan ang giingaw nagpaburot sa presyo sa ilang mga baligya. Ang kasayuran ihaton ni Gia Navarro. Gibuteg ni Mayor Nestor Archival nga giandam pa ang listahan sa mga driver og pampublikong sakyanan nga makadawat og ginabang gikan sa Cebu City Government. Tungod sa kadaghan sa mga nagmaneho sa syudad, hatagan nila og prioridad ang mga nanimuyo gyud sa dakbayan sa Sugbo. Kini ang mamimong sumbanan sa pangayong supplemental budget sa dakbayan nga ipalabang ngadto sa konseho. Gamito namang pondo alang sa dugang tabang ngadto sa mga jeepney, taxi, apil na ang habal-habal drivers sama sa fuel subsidy o di baka bugas sumay aron maarang-arang ang kahimtang human nga nasinati ang nagkamahal nga presyo sa lana. Sumuna nga atong gi quantify pila gyud ang taga Cebu aron posibilidad ni ani ang tanan na nga mga drivers like tricycle, habal-habal and all others nga maapil na nato. Mao nay direksyon sa atong syudad. Subay sa ginaumang krisis sa kalibutan na paglantawan usab sa mayor ang paggamit og solar panels sa mga building sa Cebu City Hall. Pinagi sa alternatibong tinubdan sa kuryente gikan sa adlaw, nakita sa mayor nga makadaginot matud pa ang syudad. Tomorrow, naay bidding regarding sa solar nga pila, I think tulo ka building siguro. So na sa schedule once nga ma-award na siya kading atong building, at least tulo ka building kinahinay nga nanatay solar. I-continue na nato padung sa sunod nga mga tuig. Sa kasamtangan, wa pa nakamatikod ang Local Price Monitoring Council sa mga gasolinahan o ubang tindahan nga nagpaburot sa presyo sa ilang baligya. Aron mas mapakusgan pa, sabutan karon sa Price Monitoring Council ang sunod pa mga lakang aron pagigbatukan ang hoarding o profiteering sa mga nagunang panginahanglanon. Ang Naidabo, if you
you have the complaint, klaro kayong misaka, then we will have to validate that. Then whatever penalties based on sa atong mga balaw, then immediately we are going to impose that. Ian Navarro, CCTN News. Samtang kanhi konsehal nga napatay sa engkwentro sa kapulisan niadtong Sabado sa lungsod sa San Fernando giila nga dili ordinaryong kriminal. Daghan pa matud na kinig napatay sukad pa niadtong tuig 2010 ngadto na sa tuig 2026. Kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Patay ang ilang drug personality kani konsehal og bag-o lang nga nakagawa sa bilangguan human miunay sa pagsunog siyang balay sa sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat sa lungsod San Fernando, alas 4 neto Sabado sa hapon. Ang suspitsado gilang si Jay Castañares, 44 anyos, nga nagpuyo rasab sa Bagarapita. Una niyang gipusil ang usa ka vendor nga nabaligya nga makaon nga si Emilio Menyosa Sabroso, taga Barangay Green Hill, San Fernando, alas 10 ang takna sa buntag. Sigon sa mga saksi nga samtang nasakay ang biktima sa motorsiklo, kalit nang dingag gipusil ni Castañares, tumong siyang ulo nga resulta sa pagkahagba nini. Uban siya motor ug nakabsan sa kinabuhi, diha dayon. Dali nga meresponde ang San Fernando Municipal Police Station sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Major Michael Hinguyon. Apan wala pa gani sila makapaduol sa balay, gipamusil na sila niini. Nangay sila back up og unang nangabot ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics sa Dakbayan sa Naga ug misunod usab ang mga personnel sa Regional Mobile Force Battalion 7. Bilanat pa og pila ka oras ang baws-baw sa pagpinusilay ug wala dayon makasulod ang mga pulis tungod sa impormasyon nga doon na nigikuptan nga duha ka granada. Pagka alas 4 ang takna sa hapon mihimo dayon og tactical movement ang mga personnel sa San Fernando Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion ug SWAT team ug ilang gipadul-an ang balay niini ug ilang nakita ang suspitsado nga nagpasalipod sa bungbong sa semento sa balay niini. Samtang nagpadayon ang baws-baw sa pagpamusil usa sa mga sakop sa RMFB 7 nga si Police Patrolman Kim Villariasa aga naigo sa aga tuong dughan. Dinhi na mibawas ang mga pulis pinagi sa pagrapido sa balay niini ug nabati dayon ang duha ka sipang buto nga gituan nga ang LPG sa sulod sa balay sa suspitsado ug ang granada nga dala niini nga resulta sa pagkasunog sa iyang balay. Dari sila nga nanawag og bombero sa lungsod sa San Fernando samtang ang pulis nga naangol ang gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar. Atol sa clearing operation sa mga pulis ila nakita ang suspitsado nga wala na kinabuhi nga doon sa mad sa lawas agi sa pinusilan og nasunog na usab ang katunga sa iyang lawas. Nakatawag pa si Castañares siyang anak pinagi sa video call sa wala pa kini makalas og mibutyag ug nga dili gid kini magpadakop nga buhi. Si Castañares na ilanga gikahadlukan sa mga lugar tungod sa record niini. Din siya ang gitudlo nga responsable sa mga pagpamusil niadtong Enero 2026. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 27 ka mga panimalay ang hingpit nga naugdaw sa sunog didto sa sitio filter site Barangay Tisa sa Dakbayan sa Subo. Gidudahan nga kuryente ang hinungdan sa kayo nga daling mikatap sa silingang mga panimalay. Si Arnold Bustamante mubalik sa report. Nataranta ang mga mulupyo sa sitio filter site sa Barangay Tisa sa Dakbayan sa Sugbo, human miulbo ang dakong sunog nga nagsugod sa balay sa pamilyang Pedrosa. Nadawat sa kabomberohan ang alarma sa sunog alas 11:35 sa buntag. Din unang naabot sa mga balay nga nasunugan ang fire truck sa Barangay Tisa alas 11:41. Din gisaka na ngadto sa first alarm. Pagka alas 12:30 gideklara sa Cebu City Fire Station nga under control ang kayo nga nagpasabot nga dili na kini makakatapa sa ubang kabalayan og pila ka minutos hingpit na kini nga napaong. Base sa talaan sa BFP ug sa social worker sa Barangay Tisa, maabot sa 27 ka mga panimay ang hingpit ka naugnaw nga naglangkob sa 31 ka mga pamilya o sa 66 ka mga individual. Atol sa sunog duha ang nga naangol o sa ani babae nga nagpagidaron og 66 anyos nga nagisi ang tiil tungod sa sin og usa ka lalaki nga napaso ang likod og ang ihang bukton. Sila iyang gipanghakot ang ilang mga butang. Si Mariel nga nagpuyo sa balay sa pamilyang Pedrosa, mibutyag nga samtang nga naa sila sa silong nagluto alang sa paniudto kalit lang nga mikanaog ang iha nga 3 anyos nga anak ug misunod na dayon ang pag-ulbo sa itom nga aso nga gikan silang taas sa balay. Dali sila nga naggawas ug naratlon na kung unsay buhaton ug tungod kay ginama lang sa light material sa ilaha balay, dali ni nga nakakatap sa silingan nga mga panimalay. Nangaon mo sa silong? Nangaon mi sa silong niya. Nagtan-aw tog TV ako Paris. Niya ning kalit man og kanang murag brand out ba. Ding naog siya. Kaya pagsaka sa kong Paris, pesa nang sa kwan diha sa kayo. Sa taas dili na niya makuan baka init na kaayo. Ano ya? Mauto nagawas ra mi tanan. Nanagan ra mo? Nanagan mi, wa mi kabaw. Kasi buhaton? Oo. Na salba rin yung mga gamit? Wala gyud bisag
Wa gyud sir, bisag usa, wa gyud may nadagod. Kapin sa 20 ka mga fire truck ang responde sa mga sunog ug usa sa hagit nga ilang gisagubang ang kasak-unon sa dapit ug ang kagamay sa agianan niini. Nagsumpay-sumpay lang sila sa ilang mga hose aron nga makapenetrate sa mga balay nga nasunog. Si Kapitan Bernardo Lapiña Jr. mibutyag nga makaduha na kahigayon nga nasunog ang mao nga dapit. Ang una nahitabo nadtong 2012 gani ang uban sa mga residente wala pa makabangon sa maong insidente. Urban mani nga private membro siguro ani mga almost 100 siguro. 100 ka kuan individual? Ka house. Okay. Kay kan kuan ni pero ani gid ma finalize. Kay sige ko maniga kuan sa yuta. Kasi sa yuta sige ko sa kan kuan Guerrero. Guerrero? Nya si Gikuan sa grupo sa Urban Poor. Kasamtangan nga gipahimutang ang mga apektadong pamilya sa tunghaan sa tisa samtang dili pa makabalik sa pagpatuko sa ng balay ang mga biktima. Doon na nagiandam nga pagkaon ng kagamanan sa dakpay sa Sugbo sunod sa tulo ka adlaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team ug nakita sab kato ninyo kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Nya attorney, ato ning apikihon Sige, ato apikihon partner. or ato lang sa ning i-break para lahos-lahos na. Gusto ka, pwede Maparehas ra niya tagahapon. Nalapas. Nalapas. Sige, ari lang ato pugson partner. Sa among pagbalik ang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu,
buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa mga pagisgot-isgot nato sa pipila ka mga issues, partner. Nasayod ka ba? Char. Wala. Let me ask intro. Nasayod ka ba nga tungod aning kalisod og problema karon sa kanang kamahal kaayo sa krudo tungod sa imong tito Donald dito sa Amerika? Kapin 400 na ka gas stations ang gikataho nga nanira or niundang sa ilang operations lang usa dinis Pilipinas. So wala pa tay nadungog dire sa Cebu or sa Visayas pero kasagaran ani attorney tungod sa ang ilang rason tungod gid aning oil crisis, no? Tungod aning kagubot dito sa Middle East. So sa usa ka press conference si PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo niingon nga ang PNP nakatala og 14,313 ka gasoline stations lukop nasod. Sa maong gidaghanon 403 ang niundang sa ilahang operations as of March 20. So pila pa man ni ka weeks atong nasinati mga 2 weeks if I'm not mistaken. Oo, so naabot na ginana kadaghan na ang gasoline stations nga niundang sa silang operasyon. Nga naman po, partner. Ang ilang data nagpakita nga ako sa ning kuanon ha i-identify kung pila. Cagayan sige. Valley in Luzon 64. Unya sa 64, 42 sa Bicol ug 38 in Northern Mindanao. So naasay appeal sa Mindanao, wala pay gireport nga nanira sa NCR ug sa Central Visayas dai usa di ay kabuok. Matud ni Tuanyo nga nakikoordinate sila sa Department of Energy kay bahin ni sa ilang investigation kung ang kining pagsira tungod ba kay naglisod sila or tungod basad kay nasakpan sila nga naghimo og illegal. Unsa man ang mga illegal samaan ng bisag wa pay increase naguna-una og increase, di ba? Or naaba kay mga binuang. So ang uban attorney dunay kaso of hoarding and profiteering or overpricing dito sa Samar. Hoarding kana nang murag dili mamaligya usa kay huwaton nga mosaka pero they bought it at a cheaper price kay wala pa sila na Gitanugan. sa bag-o nga stocks. So si Brigadier General Tuanyo niingon si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ni mando na sa kapulisan sa pagpahigayon og simulation exercises sa pagresponde sa mga insidente nga gi-expect nilang mahitabo attorney sama aning kanang pagsaka sa crime rate tungod sad sa kalisod sa panahon. Pero sa katuwa pay crisis attorney namin gapon. Pero basig mo samot like looting and robberies tungod sa mahal kaayo nga presyo sa palaliton. So kana kunong mga pagsirado sa mga gasoline station, posibleng pagpanangtang sad sila mga empleyado kay mo ilahang adjustment gani attorney sa kalisod. So kana ilasad na ang praktisan sad kuno ang mga tanan nga mga exploring of all scenarios parehaan ng mga tulis unya ug magkinaunsa. I hope sad no nga di lang moabot anang dapita anang puntuha but malipay ra sad ta magkaingon nga atong kapulisan nangandam kay kanang aron sad ang mga kanang gitawag nila proactive approach. Pero kato no, I'd like to think nga now more than ever mas nagkinahanglan ta og strikto nga pagpatuman sa pricing and at the same time pagpanakop gyud ni anang mangawat og gasolina ug uban pang mga oil kanang kuan kanang fuel attorney kay kanang samot gyud og kaalkanse tumang kaigsuonan kay adto wabi ta kakitag gikawatan or negosyante nga na alkanse nga ilarang ugumon ang alkansi ilabi na kasagaran ihapak sa konsumidor. Pero kung si ang palasyo pay pangutan-on partner wa pa kunoy krisis sa lana dinhi sa Pilipinas. Kaning giatubang kuno nato nga kuan sitwasyon karon ila ra ning gitawag nga price disruption pero dili pa sila ready nga motawag ani nga krisis. I think in a way naipunto because when you say oil crisis is kanang depleted na ang ato ang sources. Like sa pagkakaroon ang Cebu City. Ningon man si Mayor Nestor nga naa pa sila nahabilin but ilang gi-reserve para sa atong emergency vehicles. So I think a crisis can be considered kanang wa na gyud tay kapalitan like kutob darong semanahan na lang gyud atong supply. Kay moingon sad ta og kanang ato ang sources wa man sad tay tinubdan sa lana din So I think kana more on kanang fuel price crisis noon. Pero dili in terms of supply. Kay Not do the na tay supply. do na tay sufficient kuno nga supply pa pagkakaroon sa fuel. And I think consistent ang mga atong mga otoridad
atong mga opisyales sa gobyerno consistent sila sa pag-ingon even at the local level kato imong giingon si Mayor Nestor, even si Gov Pam niingon man nga naa pa man tay, in fact dili lang oil but also bugas, naa pa kuno tay mga enough supply of bugas at least for the coming weeks or months. So but technicalities or kining you can call it just a price disruption, but to some people it might already be a crisis because bisan pag na-supply pero kung inana man sad kamahal ang crudo, I think even without the label, you can call it already a crisis. Yeah, but of course, so if the answer is coming from the spokesperson of the president, I'm sure they're also trying to protect lang sa the the image kay moingon kag oil, pwede raman sa kamay oil supply crisis, oil price, so what's in a name, but iyahay lang po na. Depende na po na. So, some are trying to push an agenda to make it appear nga nakalisod na ang nasod. And of course, ang pikas bahabig sad, boingon sad nga, kaya pa napamtay supply. So, either way, hindi yung kinsay pangutanon. Either way, attorney, nagpabili ng kamatuuran nga pagpatubil na ko kagahapon ang 500 upat na lang kalitro. Murag wa gyud ni irog ang akong odometer, attorney. So, ang full tank ni mo ron pila 5,000. I don't know kay kanang kanang every now and then raman ko magpatubil if mahurot na ako ang supply, but before ko ni larga ako yung gi-full tank daan. Okay. So kana siya inaot sa well kato nahisgutan nimo nga nindot di ay nga naa sila gi-reserve for emergency, and of course ang Cebu City government uban pa mga LGUs nag-deploy man sila mga libre nga sakay sa ilahang mga constituente. I think si Mayor Samsam also posted something like ang that. LTFRB pod na ay libreng sakay through DOTR. Ang Office of the atong patason tanan. Ang Office of the Vice President pod nasad sila libreng sakay. Okay. So nindot na. Sige. Pasakyan ninyo tanang tanang mga nga stranded. Kay now more than ever I think the people need to feel that they have a working government. Okay, so arita sa lain nga hisgutanan, partner. Arita sa lain nga hisgutanan, hapit ganina niingon ka nga unsa man ron wala na day klase. Kay murag naibong ka. Why traffic? Sutoy ka pa ano ko, wow. Hello Cebu. So karon tama na lang Marso 30 hangtod 31 ang klase sa mga pampublikong eskwelahan. Oo, matod ni Rodel, kay ang tubag ni Rodel nga, kato na lang mga naimedal ma'am mo ay magklase karon sa ato pa katong nabilin nga nagklase ron mo din yung mga bright eskwela ta attorney oy. Dawat na sa kamatuoran ng mga dili o og medal wa na to. Okay, runner up na mi. Undang lang sa mi. Dili pod. Kay inihap man na ilahang tinakos na ilaha dihang school days sa DepEd. Mura daig mongoose. So kutob na lang this next week. Next week na partner ilahang, and I can recall it's been a while nga ang atong closing o graduation rites kay naa sa Marso. Kay usually dito man ni siya sa May to June. Sukad nagsunod-sunod ta sa mga other countries. Singapore. Sukad nagsunod-sunod ta gi-move na ni nga to sa June, but karon murag nihibalik na ta sa regular naanda na tong school year, which to me, attorney, is better kay init na kayong panahon. Iluwi kay mga bata. Tinuod, partner. So, muna, March 31 niya, kung tanon yun nga gipahimangnuan ni DepEd Secretary Angara ang no collection policy sa mga alang sa pagselebrar or pagpahigayon ni ining mga end of school year rites sama sa graduation. Kung ikaw naa ka sa grade 6 so mo-graduate ka, kung naa ka sa grade 12 mo-graduate ka, pero kung grade 10 ka, moving up ang tawag. Graduate? Uy, moving up din na? Moving up ceremony ang tawag, dili na graduation. Ang moving on, Kumanda man ang February. March naman ka, March. Okay. Kinauta na lang. Kung kayo ingon ka, moving up, moving on, kanang nakadawat na ka. Hinaot nga naasay memo ana ngay. Moving out ka na. Pilsad na. Ikaw man mo ka move on, maka-move out gid ka. So kana attorney, 30 and 31 gid ay ang official. Okay. 30 ug 31 ang official. Niya imuon lang kuno nga simple, dili kayo garboso.
ang celebration, especially I think karon more than ever timely sad kayo partner kay murag Kalisod medyo sa panahon. lisod. Nga Luisad kito mga ganahan nga magtuga ilang mga anak. Kana siya decision kung magtuga ba kay di ba na-issue to last time kay nay principal nga gusto nga dili magtuga Dili maginikanan sad kay May ganahan magtuga. ganahan magtuga niya. There's nasa yung situation nga the other way around ang mga ginikanan di ka afford og tuga so ang principal niingon ni insist nga magtuga. Sabot na lang mo paghimo mo GC. Pagsabot mo diha kung unsay GC but pero ang point gid sa DepEd nga di pwede mahal-mahal. yes. Depende kung masabutan niya during katong meeting with PTA, I think. Sige. But dili lang sa siguro impose sa tanan kung wala man sa nasabutan. Ako ra yung suggestion no nga kung naipatawag na meeting sa PTA, tambong yun mo kay kasagaran ra ba ang numero 1 mo reklamo ang wani adto. Na kami kay required jud mi mo tambong partner kay di man pwede nga magpadara kag emisaryo dito. Ang bitaw. parent man yun. Okay, mo bitaw parents teacher association meeting kay pero ako nakabantay na ko na kasagaran og ikaw sad mo adto nya motingog ka i-elect man ka. Dili na lang ko. Ako di ka to kasloy yung lingkod. Yawan ta. Adi, of course, i-elect jud ka kay Gi-impose akong anak na do not speak lang ma. Do not say anything. Igo ra gyud ka. Igo ra gyud ta mo tando. Magsig katawa ang mahistor mo. No. Mo anak kong anak. So, kanano tambong gyud mo kay kasagaran ra ba kapila na ko ani radyo pa ko nagtrabaho. Kasagaran sa magsigig sumbong sig reklamo mo ang nireklamo kay wa nakatambong sa PTA. So tambong mo ay mo sigig subay anang kuan radyo ba kay makuan mapunan tinuod niya kung unnecessary. Kung wala ba ka dito sus dali ra kay pagreklamo kay wa mo kadungog unsay sakto istorya. Ya wa sa kabaw nga kasabutan dayto kay kanag imong gingon attorney nga why collection every year gina DepEd mo pagawas no collection policy di na nabalita pero ang PTA man gyud ang mangusog ana ang PTA ra man sad ang mo effort so kung nasabutan sa PTA di man sad na mandatory pwede ra man sa kabayngon dili lang ko kay akong anak tulo ka buok unya usa lang akong i-contribute I think dili ra pud na kanang mamugos sila oy kay unsa wa gid kay ikatunol. Yeah, but on the other hand partner ba ang ato sa una-una no nga kining ang graduation it's a once in a lifetime nga event sa kinabuhi sa bata so kay ba ko nga nay uban nga dili ka afford pero maningkamot gyud sila yes. nga maka pangita og solusyon or medyos nga para lang makabayad sila ana ang tuga kay lahi man sad nga tan-awon sad nimo ang imong anak. Naman gid na ang parents, no? That's what I grew up seeing my father do that nga. Ningkamot gid siya, bahala na lang magkaunsa-unsa para to give kanang sa imuhang anak. So, para nako lang sa attorney, there's no harm in saying nga maura ni ang akong ma-afford. Yes. Or diri ra gyud ko kutob. Kaya ang uban magpa-pressure man god. So ayaw. Pwede ra gyud nga dili lang kay diha ra gyud ta kutob. Around 1.9 million kuno ka mga grade 6 ang mo graduate nya 1.8 million nga grade 12 sad high schools senior high school students ang mo graduate karong Marso 30 to 31. Hinaot kanay silang tanan maayo na mo basa. Nanay proficiency nga atong ikapasigarbo kay naka-graduate na ba ya attorney? Hinaot pa unta partner. Pero kuan na congratulations ninyo batch 2026. Sa man mo nga generation kining sa tawag ani nila beta generation na ba ni sila or ban ani Gen Z pa siguro but hinaot unta nga maka-contribute og something to the betterment of our country or not necessarily sa atong country sa atong tagsa-tagsa ka mga lokalidad na magamit ang inyong mga nakamahuan sa inyong pag-eskwela o pagtunga. So mo na partner. Arita sa laing isgutan kay naghisgot lagi ka nga di ba March na ro nagpamahit na ang kainit. Kabantay ka partner. Yes. Murag andam-andam mo diha kay murag ang inyong bayranan tungo sa kuryente tungod sa aircon kay mo taas. Samot mao na gyung Dennis nga kanang ang uban moingon nga magkuan lang ta 4-day work week. Main tag i-apply na sa eskwelahan ingon siya I think di kay na nindot nga idea kay atong mga bata at balay mo kita mo sa mga bago sa bayranan kay maluoy mo sa kag dili mo pa airconan kay init yung panahon pero karon grabe attorney kagahapon matud sa Pag-asa expected nga sa magkaduol ang Kwaresma or in the
next week muinit pa gyud og maayo ang panahon. Murag Yeah. bag-o ra man ko gipanamilitang amihan nga gitabyog-tabyog ko dito sa kusog kay bawd sa ocean jet. Oy nya, inana kainit na. Gusto ka balik sa Pass lang ko. Gusto ka tabiyugog balik. Dele lang. Pero ang Pag-asa partner ni deklara na ni formally nga ang dry season na kuno panahon sa ting-init aniana sa atoa nahuman na kuno ang season sa amihan kagahapon. So Igo ra gyud ay kung Igor gihatod. agad yun. Igor agad. Mao siguro ni nag-celebrate ang taga Pag-asa Mactan ro. Pero Yay! white out. Kita mo tubag sa ating taga. Pero taga- attorney no, kanang para nako kanang na worried ko kay karong panahon na mahal ang krudo, mahal ang presyo sa palaliton tungod sa kanang absence of oil crisis in the Philippines but presence of the oil crisis in the international. Grabe ka. Gi-explain jud maayo kay basin on niya og Samok na. Bitaw pero tungod aning kagubot sa Middle East, may resulta sa kamahal sa krudo, mo resulta sad or ni resulta na sa kamahal sa palaliton na nagay mga surcharge ang eroplano ug ang mga barko. So, bat karon samot pa gyud kay musud ng ting-init. Ang akong numero uno nga mahuna-hunaan gyud dayon are the farmers ug unsay epekto sa ilahang mga kanang pananom. Ay lang pananom. Dili man sana sila magtanom kung ting-init partner. Kay maayo man sana sila mo kwenta-kwenta sad sa panahon. So kana ilang mga produkto for example, kung mais di gyud ka makatanom og mais panahon aron nga kwarisma adto gyud na sa mga ting-uwan niya. Dili sa tingtanom. Kanang ilang dili mga tingtanom. wa pa na mo wala pa na. madaot cause Bitaw, no? pila na good. Vegetables. Pila na good na ka incident nga kung like last year, grabe kay kainit. Ang ilahang wa pa na ilang puunon imbis wala pa unta to napatatoy gamay time needed puon na lag-ahat so dili siya murag premium na ang kalidad Quality. ba. Nya usahay maalkansi na lang nya dayon usahay gani panglabay na to yung mga usahay nga kato mga dito sa Dalaget nga Yes. ang mga kuan ang mga Lettuce. Itong gipamalit ni Gobgwen. No, kay o kana kay kainomdom ko nga gipamalit na ni Gobgwen nga palito na lang ipanghatag bisag dito sa kinsa. mga biktima sa kuan earthquake, mga katalagman. So, yan dahil barato ng kaayo, yung pila naman lang yan. Gasto ana sa kuan. I think ang uban ana nag-loan pa ang mga farmers tungod ana. And mag-expect ko ta nga sa buwan sa Abril less rains pag yun. So kining May nadyoy grabe pag yun kaayo ang kainit. Extreme temperatures will be felt in the country. Labi na dito sa Northern Luzon, mga Cagayan area partner. Grabe kay na diha kainit dapit sa may Cagayan Valley region, region 2. So, mao na partner, dry season is officially here niya. I think next week sad kay Holy Week na. Yeah. So, murag I think ang kana sang kainit kay mo indication nato nga panahon na sad sa ting Kwaresma kay murag kay kato bitong last week may ingon ako mamainit na no murag Kwaresma levels na of kainit. So, mao na siya. Dry season kuno is officially here. So kanang we all know no that with the crisis karon plus dry season pa gyud coming, there are also expected nga mga kato kalisod sa atong mga pananom but at the same time magmatngon sad kay nagpakapinsad ani ang posibilidad nga ato sang health mo maigo attorney like mga heat stroke kanang or mga skin issues kay tungod sa kainit sa panahon. Okay, nya so man ingon man si Trump kana ana kunoy mga talks with Iran pero gindidlay man ning wa man ta nag chika. Diin man ka nakig-chika. Wa man tay very good talks with Iran. Yaman ko nang i-postpone as of 7 minutes ago. Ningon man si Tito Donald, of course. Nga, iya ko nang i-postpone ang attack sa power plants. Pero ingon sa siya nga, one more chance ko no at peace. Ang Iran, ikaw man naguna-una di pagsuro. Ay, ambot lang yun. Okay, kadungog, kabasa ka na to partner. Ang Philippines kuno ay not capable of sending escort to Hormuz. Ay dili lang sa ta magapil-apil nga magapil-apil man ta di pasiritan gitag tubig ra sa kuan South China Sea, di ba? Agapon nagkatawa ko kay gichatan ko ni Christine ba. Nagisulti si V niya nga kuan ko no, nagisulti si V nga ma'am, did you know our country is small but it's strongest. We have the best weapons, not guns but bananas to feed the armies.
Oh, Banana po MG. no ang Di- higit sa Kinsa may nagtudlo niya Ang butang diin niya nakita But ni. sakto sad kay potassium ba ya ikaw sad attorney no? Amay na lang nata ikatampo uy ikaw sad ba? Saging ko no tong ihat. Yes, bahalag saging. So kana mo na ang latest karon attorney, ang atong gawas nga motampo tag saging, niingon si US President Donald Trump nga bisag moingon pa kagwas na nagstorya, niingon gyud siya karon nga nagstorya sila on the complete and total resolution of hostilities in the Middle East. Sa iyang social media, iyang gisuwat nga iyang gipostpone ang threatened strikes on power plants for 5 days. Unya, dali gidayon nga ni ubos ang presyo sa mga palaliton og sa oil and gas. So, karon because of this statement kanang gi-expect nga mo minus or dili na mo increase og dugang pagyud. I hope lang no nga tinuod. And I think part of that decision siguro partner kay murag ni backtrack siguro si President Trump. Kay murag ayay atong mga kaalyado ani murag di man mo kuan sa tuwa, di mo kalawat sa tuwa gibuhat. Lain sa kay manung ka nga tong rambulo niya imo ra nang kuan apil-apilon sa tanimo bisag wa tay, di ba? So pero ning katoy mo gyud attorney ang parliament speaker sa Iran niingon na wala man mi nagstorya. Pero basin ko og fake news gigamit lang aron ma-manipulate ang oil market. But lang pag sure mo dira oy, unsa naman taon taan ni oy. Mao lagi niya dayon. Gamay dito nila nga mga move no, kita diri ang apektado. Ay ngatong diesel. Tanan apektado. Tanan diri apektado. So kana dili ko no capable sad ang Pilipinas nga mo suporta aning bisag ally ta sa Estados Unidos di ta ko no maka-send dito wa tay warship. Saging lalagi ingon nimong anak ikaw sad ba? Di paminaw good kay importante ba itong point ni B. Ang guro aning sa kuan ining mao guro nang makit-an sa Roblox. Dili oy kanang sakto man sad gyud to ngano magpakaron ingnon man ta og mao na to matampo di well and good di ba? But if ever magani nga tinuod ni nga na talks, then I hope nga naka-realize na si President Trump. Ulo ingon ang tiran woman. Sa naman gyud na oy. Ang tiran sad magpagahi-gahi sa ni nga ang manglibog na sa taan. 1,500 naman sagod ang patay mga higala and you know sometimes mo lagi na di ba it's all about ego partner. Ya tungod sa a few people's egos mo na nga kita dire apil ta sa ilahang kuan ilahang pagka kuan ining garboso pagan civilian. Pagan ang civilian but hopefully walay lain nga kadaot no nga masinati pa especially mga OFWs nga naa didto kay daghan gihapon partner karon na very uncertain ang ilang sitwasyon didto nagpanghadlok gihapon kay every now and then ay mga drones na mga missiles na mokalit didto labang sa ilang kapunaw-punawan nya may lang og dili mo tugpag yun nya kay mumutugpa niya dahil hindi hadapit sa imuha katong Russian journalist nga nag live niya dayon sa likod niya na nibuto so lisod pait unya wala man tay oras wala di ay gamay na lang kayo ganahan pa ka extend ta ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalan ko. Usahay ang unsay mayo alang kanato dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon. Dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadaot kanato. Sa Santiago 4:3 kadto sa 4 nagingon. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maluybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon.
Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsuon mo kini ang ulong maghatag giya kadato sa atong kinabuhi. Magambok kita. Nang ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa among mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa among kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang may tabo kanamo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua, Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, tumang kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakiguban. Nalang ko nakita na dakpan akong mata, attorney, kay doon na sama. sa mga airlines nga nagsugod na sad og add og additional flight cancellations tungod sa aning ato ang fuel kanang issues, no. So to nang monitor kato sang hisgutan ugma sa tong programa. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa tong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Buntag Pinoy. Pinoy. God bless us all.